Una sa lahat, dalawang lalaking naghuhukay ng umunoy gold bar sa Panabo City, Davao del Norte, nalibing ng buhay. Nagkaroon daw ng malakas na pagsabog, kaya sila natabunan ng hukay. Ang buong detalye ng trahedya, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, nasa 20 lugar sa bansa, isinalalim na sa state of calamity bunsod ng El Nino. kaliwat ka ng sunog sumiklab kanina sa Maynila. Mga senador at congressman, binanata ng panawagan ni Presidential Advisor Larry Gadon na magsama ng political amendment sa Cha-Cha. Diesel at gasolina, mahigit piso ang nakaambang taas presyo sa susunod na linggo. Sa Ride Tayo Dyan, relaxing na probinsya feels na may kasamang pang-bonding sa mga cute na aso, pwede yung ma-experience sa isang farm sa Bulacan. At mga Dabarkads, maghanda na. Uulan bukas ng papremyo sa National Barangay Day ng Itbulaga. Isinailalim na sa state of calamity ang nasa 20 lugar sa bansa dahil sa El Nino. Marami na rin nagkakasakit dahil sa sobrang init. Nasa frontline ng balitang yan, Shaila Francisco. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng dugo mula sa ilong ng batang babaeng ito sa Pangasinan. Ayon sa nanay niya na nag-upload ng video, nag-nosebleed ang bata dahil sa sobrang init. Ngayong araw nga, sinuspindi ang mga klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Cebu. Epektibo ang class suspension na yan hanggat hindi ito binabawi ng provincial government. Muli namang nagpaalala ang Department of Education na may kapangyarihan ng mga pamunuan ng paaralan na magsuspindi ng klase kapag sobrang mainit ang panahon. Pwedeng kanselahin ang face-to-face classes at magsagawa ng alternative delivery modes ng pag-aaral. Pati sa loob ng mga kulungan, perwisyo ang matinding init sa mga preso. Maraming bilanggo ang nagkakasakit na sa balat. Ang pangunahin sa libo nito ay talagang sobrang pagdikit-dikit po ng ating mga PDA sa ating mga jail. Ayon sa Pag-asa, posible pa yang magpatuloy hanggang sa mga susunod na araw. Sa buong bansa, nasa 20 lokal na pamahalaan na ang isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Kabilang dyan ang mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro, San Vicente, Palawan, San Andres, Romblon, Mayoyaw, Ifugao, Sibalom, Antique at Zamboanga City. Kasama rin ang 13 LGU sa Occidental Mindoro. Ayon sa Task Force El Nino, may iba pang mga lugar sa bansa na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity sa mga susunod na linggo. Pero may mga pamantayan pa rin daw na dapat sundin ang mga lokal na pamahalaan. Kailangan pong pasok sa criteria. Ano yung criteria na yon? Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado. Umakyat na sa halos 3 bilyong piso ang pinsalang dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. 1.1 billion pesos naman ang tulong na naipamigay sa mga apektadong magsasaka. Nanawagan naman ang Trade Union Congress of the Philippines sa mga pribadong kumpanya na gumawa ng Heat Risk Action Plan para sa kanilang mga empleyado. Kasama dyan ang pagkakaroon ng heat break o pahinga tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Body system kung saan magkakamusta ng mga empleyado sa kanilang kalagayan. Magkakaroon din ng hydration reminders, heat stress orientation at maayos na ventilation sa lugar na pinagtatrabahuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Kaliwat ka ng sunog ang sumiklab kanina sa Maynila. Mahigit 30 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nagtangkang pasukin ng mga lalaking ito ang isang eskinita kung saan may sumiklab na sunog sa Barangay 753 sa San Andres, Maynila. Ang pakay nila, sagipin ng isang nakataling aso. Gamit ang tuwalya,
sinubukan ng mga lalaking kunin ng aso. Pero bigo silang masagip ang aso dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Lumalaki na yung sunog. Pagdating ng mga bombero, umakyat sila sa bubong ng mga bahay. Kanyang-kanyang hakot ang mga residente. Paglabas po namin, nandun na po sa likuran naming bahay namin yung sunog. Pagkalabas po namin, nakalabas na sila lahat. Ayun na po, nagsimula na pong umusok yung third floor namin. Inuna ko yung mga alaga ko. Sila naghakot, ako nandoon naka-stay. Ang pinagmulan daw ng apoy, yung kandila na naiwan doon sa third floor ng katabing bahay namin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan silang apulayin ng sunog dahil sa makikitid na daan. Isa pa po na yung challenge po namin kanina, yung mga kuryente po, yung mga live wire po ng kuryente natin. Napakapanganib po para sa ating mga bombero, lalo na po sa ating mga kababayan po dito, yung mga kuryente po. Sa taya ng barangay, nasa 20 bahay ang natupok kung saan aabot sa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa Santa Cruz, Maynila naman, nabalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang isang residential commercial establishment na ito sa Tomas Mapua, corner Lope de Vega Street. Pasado alas 3 kaninang hapon nang sumiklab ang sunog. Tumagal ng 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Isang bombero ang nasugatan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. May nakaamba na namang malaking taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Matapos ang rollback noong nakaraang linggo, tataas naman ng mahigit piso ang kada litro ng diesel. Habang ang gasolina muling tataas ng hanggang 1 peso and 20 centavos per liter. Habang 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng itaas ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod umano ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas at Ukraine at Russia. Epekto rin daw ito ng pagbabawas ng produksyon ng krudo ng OPEC countries. 7 araw na lamang ang ultimatum para maaresto si Pastor Apollo Quiboloy. Pinunta ng News 5 ang isa sa mga ari-arian ng pastor pero itinaboy ang aming team. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Don. Biglang dumampot ng bato ang lalaking ito habang kumukuha ng video ang News 5 sa harapan ng isa sa mga ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy sa Barangay Indangan, Davao City ngayong araw. Hinawi rin ng lalaki ang lente ng aming kamera at pilit itong pinapapatay. Bandang huli, pumasok na rin sa gusali ang lalaki. Isa ito sa mga lugar na posibleng kinaroroonan ni Quiboloy na may warrant of arrest para sa kasong child abuse at sexual abuse. 7 araw na lang ang natitirang palugit para mahanap ang pastor. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. 3 araw nang naghahain ng arrest warrant ang NBI at PNP sa mga pag-aari ni Quiboloy sa Davao at Samal Island. Hindi naman daw pinipigilan ng kampo ni Quiboloy ang pagpasok ng mga otoridad. Bagamat itinuturing ng pugante, hindi naman daw itinuturing ng NBI na armed and dangerous si Quiboloy. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipahalughog yung buong compound. But this compound were too big. Hindi natin kakayanin. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Quiboloy sa kasong child abuse. Pansamantala sila nakalaya matapos magpiyansa. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Quiboloy sa Regional Trial Court para magpiyansa ng 280,000 pesos para sa 2 kaso. Sakali mang makapagpiyansa, hindi rin agad pakawalan ng pastor. Pag halimbawa na-aresto natin siya sa itong kaso na to, since it is public knowledge na meron siyang contempt warrant sa Senado and Kongreso, automatic po na i-deliver natin siya after niya mag-bail dito sa kaso na to. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay sa Caloocan ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pero hindi nila nadatnan ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. NBI!
bukas. NBI! Bit-bit ang kopya ng warrant of arrest, sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NCR ang bahay na to ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag sa Barangay 20 sa Caloocan City kaninang umaga. Ni-raid nilang apartment matapos makatanggap ng impormasyon na dito umano nagtatago ang general. Pero pagpasok sa loob ni anino ni Bantag, di nila nadatnan. Di kalayuan sa paupahan, sinalakay din ng NBI ang isa pang bahay ni Bantag sa Barangay 18. Pero pagpasok sa loob, puro mga tenant lang inabutan nila. Kwento naman ng ilang tenant, hindi nila personal na nakikita roon si Bantag. Pero kinumpirma nilang may nakikita sila minsan na dumarating na sasakyan. May tao rin umano sa loob ng apartment. Biguman mahuli, determinado pa rin ng NBI na arestuhin si Bantag. Matagal na siyang may patong sa ulo. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kaya umaapila na rin sila ng tulong sa publiko. Yung reward na 2 million leading to his arrest ay andyan pa. May bibigay yan kung sino man ang magpagturo na maaresto si DG Bantag. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na palipat-lipat ngayon ng hideout si Bantag. Monitor natin na minsan ay nasa Mountain Province, minsan nasa Trinidad, minsan nasa Baguio, minsan nasa Metro Manila, and minsan naman nasa Region 3. Ang mga tauhan naman natin hindi rin nagpapahinga sa pag-validate ang mga information na to. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Palawigin ang termino ng ilang opisyal ng gobyerno at doblehin ang bilang ng mga senador. Kabilang po yan sa mga inirekomenda ni Secretary Larry Gadon na isama sa charter change. Pero tinablayan ng ilang senador at mga congressman. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sumulat si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para manawagan na isama ang political provisions sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Heto ang mga mungkahi ni Gadon. Una, palawigin sa 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, panatilihin ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. Pangatlo, sa 2028 national elections daw dapat ipatupad ang term extension para masigurong hindi makakatakbo ang mga kasalukuyang opisyal. Gusto rin ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador. Mula sa 24, gawin daw itong 48. Pag-isipan din daw sana ang pag-transition ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary. Iminungkahi rin ni Gadon na dapat ay mula sa iisang team na ang ibobotong presidente at vice-presidente. Ayon kay Senator Coco Pimentel, imbis na charter change ang inaatupag ni Gadon, mas pagtuunan niya ng pansin ang pagtugon sa kahirapan dahil yun naman daw ang trabaho niya bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Babala pa ni Pimentel. Meron talagang agenda. So mag-ingat tayo, wag kaming kakagat at igabayan namin ang taong bayan sa tamang gawin. Sinigundahan din niya ni Senator Cynthia Villar at Win Gatchalian. Maganda naman na as a citizen na napalabas niya yung kanyang saloobin, nagbigay siya ng suggestion, pero the reality is ang taong bayan hindi acceptable yung political amendments. Alam niyo naman ako, hindi ako in favor of chacha kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. Wala pang tugon sa Senate President Zubiri sa panawagan ni Gadon, pero nauna na siyang nanindigan na economic provisions lang ang babaguhin sa saligang batas at hindi siya papayag na masingitan ito ng political amendments. Hindi na rin daw dapat pansinin ng Kamara ang mga mungkahi ni Gadon. Ayon yan sa chairman ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na rin daw ang ilang beses na nagsabing tanging economic provisions lang ang aamyendahan sa Chacha. Bilang presidential advisor ni PBBM si Gadon, dapat daw makinig siya sa Pangulo. Buwelta naman ni Gadon, wala pa namang final Chacha amendments. Kaya bakit daw hindi subukan na magkaroon ng political provisions para isahang gastos lang anya sa local at national elections. Ang matitipid na pondo sa mga eleksyon, pwede anyang gamiting pampatayo ng mga bahay, paaralan, ospital at iba pang infrastruktura para sa mga mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, Pilipinas, Japan at Amerika magpupulong tungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Mga namatay sa lindol sa Taiwan, umakyat na sa 12. Isa pang Pinoy na dagdag sa mga sugatan. At Aldab fans, tutol sa tambalang Alden Richards at Catherine Bernardo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Patuloy ang pagsuyod ng mga bundok sa Taiwan 2 araw matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Nag-alay naman ng dasal sa mga nasawi sa lindol na umakyat na nasa 12. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Pinasan ng isang rescuer ang sugatang lalaking ito. Gamit ang kahoy at lubid, mano-mano siyang ibinaba mula sa bundok. Isa siya sa 9 na natrap sa kuweba sa Hualien County kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan nitong Miyerkules. 2 araw na natrap sa kuweba ang mga biktima bago sila nasagip. Sa isang national park din sa Hualien, nasagip ang grupo ng mga turistang ito. Natrap sila roon nang gumuho ang mga tipak ng bato sa pagyanig ng malakas na lindol. Nang makababa sa kapatagan, hindi na napigilan ng mga survivor na maluha. Agad silang sumailalim sa medical examination. Nakatutok ngayon ang mga rescuers sa pagsuyod sa mga bundok sa Hualien County kung saan malapit ang epicenter ng lindol. Samantala, tinapos ng search and rescue operation sa Hualien City kung saan higit 20 gusali ang tumagilid at gumuho. Nasa proseso na sila ngayon ng tuluyang paggiba sa mga nasirang building para hindi na makapaminsala. Sa gusaling ito, mayroong 25 natrap, 24 ang nasagip, habang patay na ng matagpuan ang huling residente. Sa pinakabagong tala, 12 na ang kumpirmadong namatay sa lindol, 16 ang nawawala habang mahigit 1,000 ang sugatan. Nagdaos ng memorial service para sa mga nasawi sa lindol. Ipinagdasal ng mga monghe ang mga biktima ng trahedya. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, may ika-4 ng Pinoy na nasugatan sa lindol sa Taiwan. Nagka-head injury raw ang Pinay dahil sa bumagsak na debris pero nagpapagaling na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Gustong paimbestigahan sa Senado ang umunoy conflict of interest ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Sa inihayang resolusyon ni Senator Raffy Tulfo, may kinamkam umanong 40,000 hektarang lupain sa Coron at Busuanga sa Palawan ang pamilya ni Secretary Yulo na tinatawag umanong Yulo King Ranch. Ayon sa Senador, 7 hektara ng lupain ay ginagamit umano bilang meat processing plant. Pero base raw sa Presidential Proclamation noong 1975, dineklarang pasture reserve ang naturang lupain. Kaya't bawal daw itong ibenta, ipamahagi at gawing pagmamay-ari ng pribadong individual. Agad naman pinabulaanan ni Secretary Yulo ang mga naturang alegasyon. Git niya, mulat sa pool ay pagmamay-ari umano ng gobyerno ang Busuanga Pasture Reserve. Walaan niyang interes na gawin itong pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi rin daw sila naging bahagi ng negosasyon ng Department of Agrarian Reform para sa paggamit at pamamahagi ng naturang lupain. Showbiz Tonight na tayo. Binabatikos online ng ilang Aldab fans si Catherine Bernardo na ipinaparis ngayon kay Alden Richards. Yan at iba pang maiinit na chika sa report ni MJ Marfori. Maraming nakapansin sa pagiging extra sweet lately nina Alden Richards at Catherine Bernardo. Maraming kinilig, pero meron ding mga bitter at todo kontra.
Kabilang dyan ang ilang miyembro ng Aldab Nation o fans na Alden at legit Dabarkads Maine Mendoza. Sa ilang comment online, binabatikos ng ilang Aldab fans si Catherine. Say nila, wag naman daw sanang pumatol si Kath sa may pamilya at meron ng mga anak. Paniwalang-paniwala pa rin kasi sila, nakasal at may mga anak na sina Alden at Maine. Pero mga kapatid, hindi po totoo yan. #Protect Catherine naman ang say ng ilang fans. Comment pa nila, green flag o perfect guy si Alden para kay Catherine. Nitong Martes lang, nang sorpresahin ni Alden si Catherine sa kanyang post-birthday party. Kasal naman na ngayon si Maine sa actor-politician na si Arjo Atayde. The whole purpose of me creating that a vlog was also because being away from my family, having Happy Islanders was the best way for me to keep her updated with my life here. Naging emosyonal naman si Andy Eigenman sa kanyang first vlog matapos pumanaw ang kanyang inang si Jacqueline Jose. Sa video, nireveal ni Andy na kaya siya nag-vlog ay para ma-update noon ang kanyang mommy kahit magkalayo sila. She's been my biggest fan with everything that I do, and she loved watching Happy Islanders and our videos all the time. Bukod dyan, ipinakita rin ni Andy sa vlog ang happy moments ng kanyang pamilya sa Siargao. Dagdag pa ni Andy, ang kanilang vlogs na raw magiging daan para hindi niya makalimutan ang kanyang mommy, Jacqueline. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, 2 treasure hunter na libing ng buhay sa ginawa nilang hukay sa Davao del Norte. Bago ang kasangga natin sa News 5 na si Ruth Cabal, binahagi ang excitement niya sa kanyang pagbabalik, kapatid. At Itbulaga, may malaking sorpresa sa National Barangay Day bukas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nalibing ng buhay ang 2 lalaki na umano'y naghahanap ng ginto sa Davao del Norte. Nagkaroon doon ng pagsabog bago sila natabunan ng lupa. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Gamit ang backhoe, tuloy-tuloy sa paghukay ang mga rescuers sa bahaging ito ng Purok 3 sa Panabo City, Davao del Norte. Dito nalibing ng buhay ang 2 lalaki na umano'y mga treasure hunter. Kinilalang mga biktima na sina Rodolfo Campanya, 36 na taong gulang, at Henry Rubino, 50 taong gulang. Base sa investigasyon, March 31 nang mangyari ang trahedya. Bumaba umano sa isang tunnel ang 2 treasure hunter nang biglang magkaroon ng pagsabog. Bumigay ang naturang tunnel na nasa 80 talampakan ng lalim. Itinawag sa mga otoridad ang nangyari na agad nagsadya sa gumuhong hukay. Posible raw na nagkaroon ng pagsabog habang naghuhukay ang 2 biktima. Pahirapan ng rescue operation dahil sa umano'y flammable gas sa naturang hukay. They might have used hammer and nail. Gawa sila ng wall doon made of wood. There might be a friction that happened and it triggered that flammable gas. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang nila nalaman ang naturang paghukay sa lugar para maghanap ng umano'y gold bars. Wala rin umano itong permit sa Department of Environment and Natural Resources. Iniimbisigan na ito ng mga otoridad habang patuloy ang rescue operation. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Bahagyang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Marso. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo sa 3.7% ang inflation noong nakaraang Marso. Mas mataas ito kumpara noong Pebrero na nasa 3.4%. Ayon sa PSA, nagpabilis sa inflation ang pagsipa ng presyo ng pagkain at ng mga non-alcoholic na inumin. Ang hirap na nga ng buhay, marami pang nanloloko online. Gaya ng mga paasang job hiring na hindi naman pala totoo. I-fact check po natin yan. ₱32,000 daw na buwanang sahod para sa K-12 graduates. Yan po ang nakakaingganyang post na kumakalat ngayon sa social media. Ang sabi, hiring daw ang Bureau of Fire Protection ng mga high school graduates at wala raw age limit para sa mga gustong mag-apply. Sa ngayon, meron na pong higit 300 comments at 460 shares ang nasabing post. Pero pasensya na po sa mga nagbabalak mag-apply dahil ang post na yan ay peke. Sinuri po yan ng ating fact-checking partner sa Facts First PH.
Kapag nag-click sa link ng post, mapupunta ito sa isang kaduda-duda at unofficial na blog site. Naglabas din ng pahayag ang BFP na hindi po totoo na walang age limit at kahit high school graduate ay pwede nang mag-apply bilang fire officer. Pinapaalalahanan ng publiko na tanging sa kanilang opisina o sa mga opisyal na accounts ng BFP lamang kumuha ng impormasyon. Ilang beses na po tayong nagbabala sa mga nagkalat na peking job postings. Kaya't paalala pong muli, maging mapanuri sa mga nababasa o napapanood natin sa social media. Exciting ang mga mangyayari bukas dito sa TV5. Kabilang na dyan ang malaking sorpresang handog ng Itbulaga sa mga Dabarkads. Bukas na ang National Barangay Day ng nangungunang noontime shows sa bansa. Kaya asahan na ang malalaking papremyo ng Team Sugod Bahay. At para mas pakiligin ang ating tanghalian, makakasama rin natin bukas ang kambal ni Atasha Mulak na si Andres. Kaya mga kapatid, tutok lang kayo bukas sa Itbulaga, 11:30 AM dito sa TV5. Isa pang makakasama natin bukas ang nag-iisang Mark Logan. Handog niya ang mga nakakagulat, nakakabilib at nakakatuwang mga kwento. Mapapanood na ang top 5 mga kwentong Mark Logan 6:15 PM pagkatapos ng Frontline Pilipinas Weekend. At eto pa, mapapanood na rin natin sa linggo si Senator Idol Raffy Tulfo. Maghahatid naman siya ng mga kwentong magbibigay inspirasyon at leksyon sa ating lahat. Abangan yan sa kapatid mo Idol Raffy Tulfo simula sa linggo 6:15 PM pagkatapos din ng Frontline Pilipinas Weekend. Mas pinalakas din ang puwersa ng News 5. Simula sa Lunes, makakasama na natin sa balitaan ang award-winning journalist na si Ruth Cabal. Ihahatid niya ang mga maiinit na balita tuwing hapon 3:15 PM sa Frontline Express. Para kay Ruth, full circle moment ito lalo't dito rin sa News 5 nagsimula ang kanyang karera sa pagbabalita. Parang going back to my roots, but at the same time, sa aking pagbabalik, marami na akong karanasan, marami na akong kaalaman, at natutuwa ako na sa paghahatid pa rin nitong aking makatotohanang pagbabalita ay nandito ako ngayon sa TV5 at kung saan ako nagsimula. Ngayon na bahagi na si Ruth Cabal ng News 5, ang masabi ko lang dyan, lalo pa tayong makakasabay sa hamon ng panahong ito na talagang kailangan malaman kung ano ang totoo sa hindi totoo, kailangan maunawaan ng mga manonood natin ang mga buod ng issue para rin makapagpasya sila ng tama. Abangan ang masayang adventure ni Johnny sa isang farm resort sa Bulacan na swak pa sila ngayong weekend. At trend sa Turkey, ipinapasyal ang mga asong may kapansanan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Tatalakayin sa nalalapit na Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan ang sunod-sunod na pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Shyla Francisco. Binobomba ng tubig, hinahabol at binabangga ng mas malalaking barko ng China Coast Guard. Napapadalas na ang mga ganitong eksena sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ang ganitong mga pambubuli ng China, tatalakayin sa kauna-unang Trilateral Summit. Personal na magtutungo roon si Pangulong Bongbong Marcos para makipagpulong kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi naman nakatutok sa China ang Trilateral Summit. This trilateral cooperation is not directed at any country. It is really
a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. Strategic alliances ang isa sa mga rason ng ganitong mga pulong dahil gustong palakasin ng Amerika ang relasyon nito sa mga bansa sa Asia sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan at South China Sea. Mga lugar na malapit pareho sa Pilipinas at Japan. Ayon sa DFA, isa lang ang mensahe sa mundo ng landmark summit na ito. We stand for the preservation of the international rules order, rules-based order. Our position has always been based on UNCLOS and the arbitral tribunal ruling. And we appreciate the support that Japan and the United States and many other countries have shown for our position. Bukod sa trilateral summit, may hiwalay na one-on-one meeting din si PBBM kasama si President Joe Biden. Makikipagpulong din ang Pangulo kay US Defense Secretary Lloyd Austin at sa mga kinatawan ng business sector sa Amerika. Para sa isang security analyst, malaking bagay ang trilateral summit sa alyansa at strategic partnership ng tatlong bansa. These three countries are the most vocal Indo-Pacific countries against China. So I think the three leaders will try to have a coherent and harmonized strategy, and they will be sharing some of the insights based on their experiences against China. Sa isang pahayag naman, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na magkakaroon ng adjustment sa ating mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi na niya ito idinetalye, hindi rin niya direktang sinagot kung kasama ba rito ang posibleng pag-escort ng Amerika sa ating mga misyon. I cannot comment on that at the moment for the national security purposes, but I think the trajectory of government at present is to keep this a Philippine mission manned by Philippine personnel and conducted by Philippine vessels. Kinumpirma naman ni Malaya na target ng malagdaan ang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan ngayong taon. Pinaplansya na raw ang mga legal na aspeto kaugnay rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, hanap nyo ba ay nature feel sa pasyalan this weekend? Tara na't mag-relax at mag-enjoy sa isang farm and resort sa San Rafael, Bulacan. Tara, ride tayo dyan! Trip nyo bang masubukan ng buhay sa farm? O mag-glamping? Pwede nyo yung sabay na ma-experience dito sa isang nature farm and resort sa San Rafael, Bulacan. We started operating soft opening by last quarter last year. This is around 16 hectares. Yun yung parang isa sa goal namin to introduce agri para sa mga kids, and also mabigyan namin ng opportunity yung mga guests namin to get together, to get their own spaces, to have their own wide areas where they can enjoy together. Tiyak na relaxing at komportable ang inyong summer getaway sa kanilang iba't ibang accommodation options. Na-amaze naman ako doon sa mga facilities niya, especially kasi may bata kami. So we look forward to yung mga amenities like swimming pool, yung playground. Para sa checked-in guests, may kasamang farm tour kung saan pwede niyong ma-experience ang paggatas ng baka. Ito lang ang nakuha nating gatas ngayon. At pagpapakain sa farm animals. Ay! Ito na! Oh. Pilahin mo. Out mo yun. Sorry! Ito na! Ang takaw! Grabe! Sa mga dog lovers naman dyan, dito rin matatagpuan ang first Samoyed dog attraction sa Pilipinas.
Currently, we have 10 Samoyed and 2 Pomeranian. Samoyed are known to be one of the most friendliest dogs. All of our dogs po are well trained, so they really play with you. Our trainers are also trained on how they will get the good angles of you and the dogs po. Ang babait po nila. Tapos ang cute po nilang lahat. Kaya very happy po kami. Kung food trip naman ang hanap, merong restaurant na nag-o-offer ng classic Filipino dish with a modern twist. Our food, it's all curated and it's all always cooked fresh from fresh ingredients po. We're not using any mixes or mga artificial flavoring. Our chef choices is of course the crispy kare-kare, always made from fresh peanuts po talaga. And then instead of the typical pakbet, ours is a fritters with the bagoong mayo and the classic sisig. Relaxing nature feels at authentic farm life experience. Talagang deserve nyo ang summer break at dito. Mga kapatid, samahan nyo ulit ako hanggang sa susunod nating adventure dito sa Ride Tayo Dyan. Ano mga kapatid, tara at mag-glamping na rin tayo dyan. Ako si Jan Alipon. Happy Friday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, tampok sa Turkey ang isang tinatawag na Wolf Express. Isa itong improvised train kung saan ang mga isinasakay, mga asong may kapansanan. Gawa ang tren sa makukulay na plastic barrels. 6 ang bagon ito na laging pinupuno ng mga aso. Higit 500 ang mga inaalaga ang hayop sa shelter. 300 dito ang disabled. Ipinapasyal ang mga asong may kapansanan para makita nila ang kapaligiran at makalanghap ng sariwang hangin. Kita naman ng ibang klaseng PWD. Yes. Sana pati Post pusa. with disability. Tama naman. Pati pusa nga dapat. Kung gano'n. Pusa with disability, PWD rin. Yes. Pwede rin yun. Pero nabili mo, alam mo, ito lang ang leksyon dito siguro sa story ni Johnny. Huwag mo si Johnny aasahan na manggatas ng baka kung hindi mamatay kayong lasa gutom. Halos hindi kita sa camera. Kukulangin pa sa pangkape yung nakuha mong gatas eh. Natatakot ako mo kasi pag tinres ko madiin, baka sipain kasi ako sa mukha kasi yung... Tsaka naubusan Paano ulit yung tili, Johnny? Wala tayong tili ngayon eh. Babawi tayo. Babawi tayo. Yan ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. At ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.